Uy, yan na. Morning, Mamaster. Kamusta? So ito, video natin ngayon. Pag-usapan natin, ano bang mas okay pang long ride? MTB o folding? So ito, umpisa natin kay folding. Since siya yung unang gamit ko. Itong folding bike ang unang gamit ko since nag-start ako mag long distance cycling. So, ayun, anong pros niya? Siyempre, ang pros niya, pwede mo siya itiklop. Nangyari na misjudge mo yung layo nung pinuntahan mo. Let's say, galing ka dito sa Manila, pumunta ka ng Bulacan or Laguna, gusto mong mag-loop, no? Tapos hindi mo na-anticipate na ganun pala yung layo doon. Since nag-start ka pa lang, marami tayong kilala na gano'n ang nangyari. So kung pagod ka na, siyempre hindi mo na kaya tuloy yung gagawin mong ride o yung biyahe, hindi mo na kaya yung pumadyak pa uwi, pwede mo siya itiklop, no? Folding nga eh. So isasakay mo lang sa kung ano mang transpo doon, jeep, tricycle, bus, no? Pauwi. Yun. So isa yun sa mga pros niya. Yun yung number 1 pros niya. Tapos, compact siya, yun nga, diba? Pwede mo siya tiklop. And then, yung ibang folding na alloy, mas magaan. Kasi mas maliit eh. So, ang cons naman niya, para sa akin, since ito nga yung gamit ko, yung nahihirapan ako dito noon pag nahihirapan ako sa pacing namin. So, pag ang pacing ng 20, yan, kaya pa. 25, medyo hirap na. 30, hindi na kaya. hindi na kaya ng 30. So, bakit? Kasi naka ano lang to eh. Naka 1/6 lang to dati. So, kalalagay ko lang ng bagong sprocket. So, 7 na siya. So, 1 by, hirap. Lalo na pag-ahon. Yun, isa pang cons niya sa ahonan. Mahirap siyang iahon. Since naka 1 by lang tong sa akin, gakapang ka. Yung huling ride nito sa Bitbit River, hirap. Kasi may mga dala pang tubig. So, may mga parte doon na tulak. Tulak talaga. So, sa gulong naman, walang problema dito. Kasi, malalaki ang gulong nito. Pareha sila ng MTB. Kahit 20 to, 2.125 naman siya. So, okay pa rin siya sa lubak-lubak. Ibang folding kasi maliliit ang gulong. Maliliit yung ano yan. Nasa 0.75 ata. 1.75. Pero kung ako tatanungin, ilo-long ride mo ngayon tong folding bike, mas magana siya compared dong sa itsura niya dati, which is makikita nyo sa screen ngayon. Yan. So yan, yun yung dati yung itsura, mas mabigat. So ngayon, kung dadalhin mo siya, mas magaan siya. Siguro kung tatanggalin mo pa to, mas magaan. Iwan mo lang yung rack. So ito naman sa MTB, syempre, ang pros niya, pag dadalhin mo siya sa long ride, malaki yung gulong. So mas malayo yung travel distance ng gulong ko kumpara dito sa 20 inch. Dito, pag lusong, ramdam mo yung bilis yung tulin. Dito sa MTB, mas controlled mo siya kasi mas malaki nga yung gulong. Saka iba ang experience dito, pag lumulusong. Tsaka ang pacing nyo 20 to 20 to 30. Saka dito naman, mas marami kang gearing options, no? Since naka 3x siya, so meron kang pang-ahon, so meron kang pang-ahon, meron kang pang-patag, saka pang full speed, pinakamalaki. Ayan. May guest tower.
Guess. So, ayun, no? Marami siyang option. Saka ito, naka-disc brake na. Malakas siya. Basta, dito tono din yung caliper. So, nakaragusan naman ako. So, okay naman siya. Saka since malaki yung tao, mas bagay ito. Nadaling ko, no? Mas swak. No? Saka ito kasi may carrier rack. Saka pwede ko siya lagyan ng carrier bag. MTB. No? Saka may shock siya sa harap. So, medyo relax yung kamay mo. Katagalan. Dito wala eh. So, yun. Mga master. Yun yung syempre, yung cons naman ng MTB. Mas malaki siya. Hindi mo siya pwede tiklop. Kung isasakay mo siya, sa bus mo lang siya pwedeng ilagay. Kung tricycle, sa bubong. So, may tendency magasgas yung mga parts niya, no? Kung jeep, palaki din. Marami kang babayaran na pwesto sa jeep, no? So, ayun, ang cons niya. Yung laki, hindi siya natitiklop. Yung laki niya. So, yun. Ano nga bang mas maganda? Para sa akin, long ride. Siyempre, ito pa rin. Yung TV. Mas mabilis nga naman yung pacing nyo. Mas mararating nyo yung pupuntahan nyo. And then, mas kung ahonin naman siya, maahon mo siya kasi mas marami siyang gearing options. Although meron naman folding na merong 3x din. Kasi ngayon nalilitan na ako sa gulong niya eh. Napapagalan na rin ako. So ginagamit ko na lang tong folding yan si Bumblebee sa pamimili. Dito barangay loop or malapit lang ako, mga 5 kilometers lang or 10 ganun. Pero kapag papalo na ako ng mga 100 to 150 kilometers na biyahe, long ride talaga. Dito ako sa MTB. So panalo. No questions. Mas okay pang long ride sa MTB. To city drive ka lang naman, hindi ka naman naglo-long ride, dito ka sa folding, no? Saka kung may kotse ka or meron kayong family bonding ng sa lugar, pwede mong dalhin yung bike tapos doon lang kayo magbabike, no? Pwede mo siyang isakay sa kotse kasang-kasya sa dyan yung sa truck. Saka sa pamamalengke, no, marami kang dala ako. Namili ako ng ano kanina eh. 10 kilos ng bigas saka mga iba-iba ano. So total na 15 kilos yung dala ko. Nabigat plus ako pa. So mas madali. Tatali mo lang yung mga ano dyan dito sa basket. No? Kung dito ko yung hindi ko pinang ano tong MTB pamalengke kasi wala akong basket. So mahirap siya ilagay, no? So yun yung ano niya, no? Points for mountain bike, no, sa long ride, no? Yun ang aking opinion pagdating diyan. Although pareho naman silang okay kasi nga ito yung gamit ko nung una. Since na nakuha ko ng MTB, na-compare ko na yung experience na yun. Mas laspag ako dito, di hamak ko. Laspag talaga ako nung yan yung gamit ko, yung folding, kaysa dito sa MTB. Dito sa MTB swak lang eh. Hindi ka masyadong laspag unless na umahon kayo ng rival gaya nangyari sa amin. Talaga na laspag. Shoutout nga pala kala Master Jojo, kala Master yan, kala Giant, Master Junbi yan, sa Master Jasper, Master Felix yan. Shoutout sa mga rival boys. Talagang mamaw, no? Binabalik-balikan lang kami sa ahon eh. Naman kami hirap na. So yun mga master, salamat ulit sa panonood mga master. Like, share, subscribe, hit nyo na rin yung notification bell, no? See you sa next video natin.